Orasyo Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa inyo upang hilingin ang inyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan ninyo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod ninyo kami sa pag-asa at patatagin mo ang aming pananampalataya. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng inyong mga kamay. Pagpalain ninyo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ang pandemya sa aming bayan sa pamamagitan ng mga bakuna. Maging tapat nawa sa kanilang tungkulin ang mga taong nangangasiwa sa pagbabahagi at pagtanggap ng mga bakunang ito nang maging lubusang ligtas na ang lahat sa malulubha at nakamamatay na epekto ng virus na ito. Gabayan ninyo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng higit pang mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan ninyo ang mga lumilingap sa may sakit, nang malaki pa ng husay at malasakit ang kanilang pagkalinga. Pagkalooban ninyo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang ninyo sila sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin niyo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin ninyo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban ninyo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama ninyo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Lahat. Magsitayo po ang lahat.
misteryong Pascual sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, kasama ang mahal na ina, ang Birheng Maria. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo nagkatipon-tipon bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Puno ng pag-asa, panalig at panampalataya, tayo ngayon ay dumulog sa amawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Dumating na tagapanganyaya upang mamakasalanan ay magsisi, Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lakas ng mga walang pag-asa. Ang aming pagluhog ay iyong pagbigyan sapagkat kami ay mga tao lamang na mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami ay lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming mga pag-iisip at mga ginagawa araw-araw. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tandaan ninyo ito. Ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing iahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayoy, dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siya'y sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid, may bait at habag, kahit sa madilim, taglay ay liwanag.
Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Mapalad siya na may takot sa Diyos na nagmagandang loob. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, Ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang banal na ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag pakitang tao lamang ang inyong paggawa ng mabuti. Kapag ito ang inyong ginawa, wala kayong matatamong gantimpala mula sa Ama sa langit. Kaya kapag ikaw ay naglimos, huwag mo itong ipagmakaingay, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinaguga at sa mga lansangan. Ito ay kanilang ginawa upang sila'y purihin ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, natanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung ikaw ay naglimos, huwag mo itong ipaalam kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglimos. At gagantihan ka ng Ama na nakakita ng kabutihang ginawa mo ng lihim. Kapag ikaw ay nanalangin, huwag kang tumulad sa mapagpaimbabaw na mahilig manalangin ng patayo sa mga sinaguga at mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, natanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag ikaw ay manalangin, pumasok ka sa iyong kwarto at isara mo ang pinto at manalangin ka sa Ama na hindi mo nakikita at ikaw ay gagantihan ng Amang nakakita ng iyong kabutihang ginagawa ng lihim. Kapag ikaw ay nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot katulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, natanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag ikaw ay nag-ayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. At ang iyong Ama na hindi mo nakikita, ang siya lamang nakakaalam nito. At siya na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang siyang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid sa panampalataya. Sa Ebanghelyong narinig natin na binasa ngayon, 3 gawain ang binanggit. Paglilimos, panalangin, at pag-aayuno. Para sa mga Hudyo, noong panahon iyon, ito ang kanilang prinsipal na gawain. At para sa ating mga Kristiyanong mga Katoliko, ito ay mahalagang gawain bilang mananampalataya.
Paglilimos. Ang paglilimos ay pagbibigay tulong sa mga dukha, mga pulubi, at mga nangangailangan. Sa paglilimos daw o sa ating pagtulong sa ating kapwa, hindi daw dapat malaman ng kaliwang kamay ang ginawa ng kanang kamay. Ibig sabihin, dapat daw ito'y lihim. Ang gawaing ito ng kabutihan ng pagtulong, dapat ay lihim. Dapat hindi nakabalandra. Dapat hindi naka-selfie-selfie. Dapat hindi nakapa-picture-picture. Ganoon. Kasi sabi doon sa Ebanghelyo, kapag ito ang iyong ginawa, nagantihan ka na. Pero kapag ikaw ay tumulong, naglilimos, na hindi alam kahit nino, at ang Ama sa langit lamang ang nakakaalam na iyong kabutihang ginawa ay gaganti sa iyo. At alam naman natin ang paglilimos ay kawang gawa. At bilang kawang gawa, ito'y ekspresyon ng ating pagmamahal sa kapwa. At ito'y iniutos sa atin ng Diyos. Kaya tuparin natin ang utos ng Diyos sa masayang kalooban. Kalugod-lugod sa Diyos ang masiglang pagbibigay. Gayahin natin kahit yung mga dukha, kahit yung tinatawag na salat sa kayamanan o mga hindi mayayaman, o kahit walang gaanong yaman, pero sila ay nagbibigay ng kusa, masayang-masaya, masigla sa kanilang pagbibigay, kahit kaunti lamang ang kanilang ibinibigay, sapagkat ito'y nagmumula sa kanilang kalooban. Pangalawang binanggit na kailangan nating gagawin bilang mga mananampalataya ay ang panalangin o pagdarasal. Napakahalagang gawain po ito ng bawat alagad ng Diyos. Ang panalangin o pagdarasal ay siyang linya ng komunikasyon ng Diyos sa Diyos at ng Diyos sa tao. Kapag naputol ang komunikasyong ito, apektado ang lahat sa buhay ng tao. Kaya po, alagaan natin ng gusto ang bagay na ito upang hindi manghina ang ating kaluluwa. Sapagkat ang panalangin ay para din daw gasolina. Kapag ang sasakyan ay walang gasolina, ito ay hindi makakatakbo. Ganoon din po ang buhay spiritual ng tao. Kapag pinabayaan natin ang ating panalangin, ang ating pagdarasal, manlulupaypay ang ating kaluluwa. Sapagkat sa panalangin, sa pagdarasal, marami ring mga milagro ang nangyayari. Sa pamagitan ng panalangin, ng pagdarasal, ang tao ay nagbabagong buhay. Ang tao ay nagiging banal. At ang tao, dahil dito, ay gumagawa ng lahat ng kabutihan. Pag-aayuno o pagsasakripisyo, kasama na po dito mga kapatid, yung tinatawag natin na abstinensya. Sa pag-ayuno at sa pag-abstinensya, kailangan po umiiral ang espiritu ng penitensya. Hindi yung nag-ayuno o nag-abstinensya, pero wala namang pagpipinitensya. Kaya mga kapatid, itong tatlong mahalagang gawain natin bilang mananampalataya, sana po ay pangalagaan natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Mahalaga po ang ating pagtulong sa kapwa o paglilimos, ang ating pagdarasal, panalangin, araw-araw, ang ating pagkomunikasyon sa Panginoon, at ang ating mga gawaing pagsakripisyo, pag-ayuno para sa kapakanan ng kaharian ng Diyos. Amen. God bless us always. Magsitayo po ang lahat.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ng katotohanan at pag-ibig para sa mga biyaya ng katotohanan at katapatan sa simbahan at sandaigdigan. Ang ating tutugon, panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang simbahan naway isaloob ang gawain at misyon ng pagpapanibago upang malinaw na maunawaan ng lahat si Kristo. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Panginoon. Ang mga pari at mga reliyoso naway maging mga masigasig na tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanilang sariling buhay. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga lingkod, pangmamamayan at komunidad naway maging tapat at hindi makasarili sa kanilang gawain ng paghahatid ng katarungan, karangalan at pagkakaisa sa mga taong pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Para sa ating humaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19, upang mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Sa katahimikan ng ating mga puso, itaas natin ngayon sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga pansariling mga kahilingan o intensyon. O Diyos Ama, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa diwa ng katotohanan sa pamagitan na Jesus na siyang aming daan patungo sa iyong karian. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang aalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan nyo nitong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo upang itong ating banal na sakripisyo ay kalulugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakainin at pangalagaan. At yung dinudulutan ng banal na pakikinabang, pagkaloob mo na kami huwag magkulang sa mga iniukol mo sa aming kapakanan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amang makapangyarihan, tunay marapat ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao inilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya ay wastong lubos. Siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na siya ay makabalik sa iyo sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng maanghel, nagsiawit ng papuri sa iyo.
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Amang banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yun. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos sa hapunan, inawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yun ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inihialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isnasamo namin na kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, ni Cardinal Jose, bagong talagang obispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo, Panginoon, ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asa sila muling mabubuhay, at ang lahat na mapumanaw na patuloyin mo sa iyong kariang walang hanggan. Kawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, at ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, aming mahal na patron, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak at aming Panginoong sa Yesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mabathalang aral, buong pag-ibig at lakas loob nating ipahayag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang ang loob mo dito sa lupa para ng langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Panginoon, intiling namin, iadya kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas kami sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Panginoon, tungayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ang poong Jesus Nazareno na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang lahat na inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Halikayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Jesus, tinapay mula sa langit, biyayang alay ng Diyos Ama. Pagkaing nagbibigay buhay, kunin at pagsaluhan. Halikayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Jesus ang kopa ng kaligtasan, kung binuhos alang sa tanan. Tanda ng pakikipagtipan sa bayang kanyang hinirang. Halikayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Jesus ang tubig na bumubuhay, bukal ng grasya, ligayang tunay. Inumin para sa kaluluwa, huhugas sa mga sala. Halikayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Hain ni Jesucristo.
Paalaala, pagkatapos po ng misa, wiwisikan ang lahat ng banal na tubig. Manatili lang po kayo sa inyong mga lugar. Pagkatapos ng pagwiwisik, pinapakiusapan ng lahat na maupo lang sandali at hintayin ninyong tawagin ang kulay ng inyong inuupuan bago kayo makalabas ng ating simbahan para mapanatili natin ang physical distancing. Magsitayo po ang lahat. Panalangin kay San Roque o pinagpalang San Roque, pinakasi ng mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanoy kay narito pa sa daigdig. Marami ang gumaling dahil sa pagantanda mo sa kanila ng kamalmahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit. Nanalig kami ng iyong pamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Kristo at ng iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo kami upang kami may adya sa salot na COVID-19 at mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo kami upang kami may adya sa salot na COVID-19 at mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo kami upang kami may adya sa salot na COVID-19, mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pinagsaluhang banal na pagkiknabang na napapaywatig na iyong pagkikiisa sa lahat ng naritong nakipagdiwang, naway magdulot ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pasalamat sa biyaya ng ating bagong Arsobispo ng Manila. Panginoong Jesucristo, mabuting pastol at dakilang pari, pinupuri at pinasalamatan ka namin sa pagtawag mo kay Cardinal Jose Advencula upang maglingkod bilang Arsobispo ng Manila. Pamunuan nawa niya kami bilang mabuting pastol na kumakalinga sa kanyang kawan at lumilingap sa mga naliligaw na tupa. Siya naway maging mapagmahal at nakikinig na ama, tapat na guro at katiwala ng iyong banal na misteryo. Pagkalooban mo siya ng kalusugan, lakas at karunungan. Patibayin mo ang ugnayan ng pagkakaisa sa Archdiocese ng Manila upang mapaglingkuran ka namin bilang isang katawan. Dalisain mo kami itaguyod sa pagmalasakit, sapagkat ang iyong pag-ibig sa amin ay hindi nagmamaliw. Itulot mo na ang lahat ng mga mananampalataya ay masigasig na tumugon sa iyong misyon. Ikaw na nabubuhay tagahari, kasama ng Ama at Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas na mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong mga anak na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan niyo po, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga daladalahan, mga imahin, mga dasalan at iba pa. Sa pamagitan ng iyong bendisyon, naway malaala ng lahat na mabinyagan ang pangako na ikaw ay ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo. at pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang pagdiriwang ng banal na misa, umayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay
kaitaasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Maupo sandali at hintayin po nating matawag ang ating